Noong unang panahon ay walang niyog, pero may isang butihing pamilya. Ang amang si Iyog ay isang karpentero, gumagawang matitibay na bahay. Kada dumaan ang bagyo, sasabay lang ang mga ito sa ihip ng hangin at hindi nabubuhay. Ang inang si Niyang ay isang mananihi. Mabilis siyang humabi ng tela mula sa kahit anong materyal. Inaangaan ng buong bayan ang kanyang mga gawa. Mahal ng mga asawa ang kanilang nag-iisang anak na si Uko. Laging magkakasama ang pamilyas sa paglalaro o sa pagtatrabaho man, mula almusal hanggang pagtulog. Si Uko ay isang masipag at masayang bata. Yung umaga ay pumupunta siya sa batis upang magsalak ng tubig para sa kanilang kusina. Pati rin ang tapayan ng kanilang matandang kapitbahay ay pinuna na rin niya. Sadyang matutulungin ang pamilya ni Iyog, kaya kapag may nangangailangan ng tulong sa sinumang taga na yun, sila ang unang tinatawag. Dahil dito, ang sentro ng bayan ay pinangalan sa pamilya ni Iyog bilang papuri sa kanilang kabutihan. Bukod doon, si Iyog din ang ginawang pinuno ng nayon. Pero hindi lahat ng mga taga na yon ay natutuwa sa pamilya ni Iyog. May isang naiingit ng mangkukulam, si Unyag. Kunin ko ang kabutihan nila at gagawin kong akin. Higupin at lulupunin ko. Wika ni Unyag. Pauwi na si Uko mula sa pagsasalok ng tubig sa batis nang biglang lumitaw sa kanyang daraan si Unyag. Nagulat siya nang makita ng dahumbalang mangkukulam. Kapalik inyong kasipagan at ibigay ko sa iyo ang lahat ng tubig na kailangan mo. Hindi na kailangang magsalok ka pa. Hindi hiling mo lang ay kusang lalapit na sa iyo ang tubig. Tukso ng mangkukulam. Sa sobrang takot sa napasigaw si Uko, "Ayoko po! Ayoko po!" Mabilis na sinaklolahan ni Niyang ang anak. Galing siya sa pangunguhan ng abaka. "Aha! Niyang, mayroon na akong ialok sa iyo." Wika ng mangkukulam. "Ibigay mo sa akin ang pagiging pagmamahal mo sa kapwa at papilitan ko sa mga taga-silbi. Ang kamay mo ay hindi makakaranas uli sa mabibigat na gagawin." "Hindi ako pabayag," sagot si Niyang. "Anong silbi ng mga kamay kung hindi gagamitin sa paggagawa?" Nagpuyos ang kalooban ni Unyag. "Pagbabayaran ninyo ang pagtangi ninyo sa akin." Kasabay ng pagsiglab ng galit ng mangkukulam ay bumaga siya ng maitim na usap, mga insekto at nasisilaw ng pulang liwanag. Dinulot ng mga iyon ang mga anak ni Iyog. Unting-unting sinikal, tinunaw, dinirog ang bawat isa. Umalakhak ang mangkukulam. Dumating ang mga taga na yon upang sumaklolo. Pero wala silang nagawa dahil naging abona ang mag-anak. "Ngayon ay wala ng ibang papupurihan kundi ako na lamang," sigaw ni Unyag sa mga nabibiglang taga na yon. Nagtaka ang lahat nang mula sa lupa ay unting-unting umusbong ang isang puno. Tumaas iyon ng tumaas. Umusbong din ang mga dahon, tila mga kamay. Bigla rin ito namunga ng korteng bilog na mamalaki. Sa labis ng pagkamangha ay hindi nagawang ilagan ni Unyag. Ang sunod-sunod ay pagbabagsak ng mga bunga. Nawalan siya ng malay. Samantala iyon ng mga taga na yon, itinali nila ang mangkukulam at itinapan sa malayang lugar upang hindi makagambala uli ito. Nalungkot ang mga taga na yon sa pagkawala nila Iyog, Niyang at Uko. Pero kapag nakikita nila ang mga kakaibigan puno, ay naaalala nila ang butihing mag-anak. Ang katawan ng puno ay kasintabay ng mga posteng gawa ni Iyog. Ang mga dahon ay parang ang mga mapag-arugang kamay ni Niyang.
At nang makita nila ang loob ng bunga, inisip nilang ang matamis na sabaw ay ang tubig na ipinapanom sa kanila ni Uko. Sa kalauan, ang puno ni Iyog at Niyag ay tinawag Niyog. Ang bunga ay tinawag na Buko. Ako si Mike Server at ito ang alamat ng puno ng Niyog. Salamat po.